Hi mga Mars! Good morning! Ayan, ang aking pinaglagyan ng prutas. Oh, hindi ko pa nailig. Meron pang nakalagay na mga candies. So, ayun, yung mga bata ay nasa school na, mga Mars. At ako naman medyo, alam nyo na, dating gawi, busy pa rin sa mga gawaing bahay si Madam. At ito ang aking labahin mga Mars. Ayan, mga decolor. Ayan, banlaw na siya. Hintayin ko na lang yan matapos. Tapos, syempre, isasampay na. And, actually, ang oras, mga Mars, ay 7:30 ng umaga. So, ngayon pa lang ako mag-aalmusal. Ayan, namuo yung, yung coffee ko, hindi ko siya nahalo. Syempre, my coffee for today is Old Town Coffee, mga Mars. My all-time favorite. Ayan, meron tayo ditong tinapay na natira pa nung bagong taon. Binili ko yan nung at 30, oo. Tapos ang expiration niya bukas. So meron tayo ditong palaman, meron tayong chocolate at meron tayong cheese whiz, mga Mars. So kakain muna si Madam. Date lang mga Mars dito sa mata ko. Itong kanang mata ko na dumugo nung 30. Ayan, meron pang konting dugo. Pero pawala na siya. Hindi naman siya sumasakit. Hindi ko talaga alam kung bakit. Hindi naman ako napuwing. Kain tayo mga Mars. Yung dalawang bata nasa eskwelahan na. Regular classes na kasi. So maya-maya, mga bandang 2 PM, mga 2:15, ayan, nandito na si Liam. Tapos si Dud naman, minsan alas 3 dumadating, minsan alas 4. Pero pagka meron silang mga activities sa school, inaabot minsan ng, siguro mag-aalas 5, ganun. Pareho silang may school service. Dito kasi sa lugar namin, mga Mars, hindi uubra na ihatid sundo ko sila. Si Dude, syempre, kailangan, maging independent yan. Kasi, high school na yan Pero si Liam, hindi uubra na ihatid sundo ko. Alam niyo kung bakit? Sobrang mahal ng pamasahe dito sa amin. Grabe. Yung tricycle, pagka pinabiyahe mo, nakapila sila. Pag going to Santa Ana, ang pamasahe, 70. Ganon din naman, pagka pupunta ka naman medyo mas mura. Pagka sumakay ka dito sa amin, going to Candaba Palengke, ang singil yata nasa 35 or 40 pesos yung biyahe. Iba. Syempre, magkano yun kung balikan, di ba? Tsaka hindi rin maganda talaga yung wala kang service kasi masyadong abala yung lalabas kasi. Naku, hindi ka nga makakalabas dito sa area namin dito sa main road namin dahil laging may tubig, di ba? Kaya nga pinagawa itong daan dito sa taas. Kaya lang, ang hirap naman dito sa taas, pagka papanik ka, siya, matarik. Kasi hindi siya sementado, wala siyang steps. Kaya yun nga, iniisip ko pag umulan, paano kaya? Kaya nga sabi ko kay Daddy Les, gusto ko talaga magkaroon kami ng service para meron akong nagagamit pagka kailangan kong lumabas. At saka isa pa, para ako na lang din naghahatid sa bata, di ba? Pero yung kay Liam, minsan kasi may araw na hindi sila makakasundo or hindi sila makakahatid, yung mga parang ganun ba? Although nakausapan na yun talaga, service siya. Pero, ayun nga, minsan may araw na hindi sila makakasundo. So, ang hirap. Kaya sabi ko kay Daddy, kailangan ko talaga ng service Tsaka pagka may lakad, kagaya nung nag-attend ako ng binyag sa naging kumare ko. Ayan, kung nanonood si kumaring Nelia, shout out kumaring Nelia. Ayan, nung nag-anak ako sa binyag, tsaka nung nag-attend ako ng birthday nung anak niya nitong December lang. Ang hirap, dito kami dumaan. Tapos meron pang patibong na kahoy, alam mo yun. Tapos syempre, pupunta ka dun sa lugar kung saan yung destination mo. Lalakad pa kami hanggang dun sa may sakayan ng tricycle. Alam mo yun, pawis na yung mga bata. Pagdating namin doon, haggardness overload. Tapos nung nagpaalam na ako kay Maring Nelia, tinanong niya nga ako, may dala ba kayong service? Sabi ko, wala, mamamasahe lang kami.
Naku, alam nyo ba, ang tagal naming nag-antay ng tricycle dun sa tapat ng bahay nyo, Maring Nelia. Kasi hindi naman talaga ano yun eh. Kumbaga daanan lang siya, hindi, walang punduan ng tricycle doon. So, Diyos ko, sabi ko, ano ba naman to? Ang hirap. Nakatayo kami dong mag-iina. Ako, si Dud, tsaka si Liam. Tapos sabi ko, tiis-tiis lang anak. Eh, hindi na kami nagdala ng payong. Ang init, siguro mga bandang ano yun, mga bandang 3:00 ng hapon. Tapos ayun. Maya-maya, awa ng Diyos, may dumating ng tricycle. Nakasakay kami pa uwi. Ang tagal din namin nag-antay. Sabi ko nga, buti na lang hindi umuulan. Paano kaya kung umuulan? Diyos ko, basa na tayong mag-iina. Para tayong mga basang sisiw. So, dahil nakapahinga na, after ng New Year, ang aking agenda ngayong araw, maglaban ng mga sa pinanghigaan, and then ligpitin yung mga pinaggamitan noong holiday season. Kagaya nga nung pinaglagyan ng mga prutas, yung mga ginamit na mantel para doon sa table. Magligpit ng Christmas tree, ang ating Christmas lights. Ayan. So yung aking mga Christmas lights doon sa labas, yung nakalagay doon sa puno, sa halaman pala. Ano sila, mga solar lights, so hindi ko na sila tatanggalin. And yun nga, ang kagandahan nun, yung kulay na pinili ko kasi, one color lang, yung warm white. Kaya, hindi ko na siya aalisin. Bali yung pinaka-parol na lang na nakasabit dun sa labas. And plano ko rin na pa-sprayan yung paligid. Kasi ano nag-uumpisa na naman tumaas ang damo, mga Mars, ganyan na naman, kahaba. Ewan ko, hindi ko alam kung magkano yung yung gamot. Pero siguro naman yung gamot, baka 3 gamit din yun. Yung pang-spray, para hindi ka agad tumaas yung damo. Guys, punta tayo dito sa likod bahay. Sisilip lang ako dito sa aming dayap. Naku, tignan niyo yung puno namin ng ng malunggay. Sobrang taas, mga Mars. Alam niyo, sinubukan kong paputol dun sa nag-grass cut. Eh, sabi niya, masyado na daw makapal yung puno. Mahirapan daw siyang, itakin. At saka isa pa, hindi niya naman trabaho yun. Ang trabaho niya, yung mag-grass cut. Mamaya na ako kukuha. Ito nga pala yung dayap. Mamaya na ako kukuha. Susilipin natin itong langka. Langka ito, mga Mars. Ayan mukhang wala pang bunga. Oo, wala pa siyang bunga. Bakit ganun? Dati ganun. Ay, ayun, meron siyang buko. Ayun, may nakita ko sa bandang gitna. Yung ganyan pa lang siya kaliit. Ay, ito. Ayan, mga Marso. Turo ko sa inyo, ha. Ayan, nakita nyo ba? Ayan. So, may umuusbong na rin na bunga. Meron mangilan-ngilan maliliit. Dapat talaga ito nauusukan eh. Ayun meron pa Ayun. Ano kasi ito pag summertime, dun siya maraming bunga. So siguro mga January, February, mga March. Ayan guys, so ang haba na naman ng damo, di ba? So dito yung ating ay namatay itong itong puno ng yan? Papaya. Namatay siya, Mars. Diba? Ayan, ito yung namin, yung daan namin dito sa likod bahay. Hindi pa siya naayos yung steps. Kaya siya matarik. Tapos sana pag bago magtag-ulan maayos para hindi kami mahirapan magpanik-panao. Kukuha lang ako ng ilang pirasong dayap, mga Mars. Yung iba maliliit pa eh. Napakatalim ng nito, ng tinik nitong dayap na to. Ayan, mga 3 piraso lang kunin ko. Grabe nakahapa ito. Alam nyo mga Mars, feeling ko may kumukuha ng dito sa amin. Ng dahon ng malunggay. Ayan nakatumba siya Doon nakagawi yung pinaka sanga.
Ayan o, binakli. Hinila, diba? Tapos doon papunta sa kabilang pader. Dapat talaga yung pader mataasan para hindi nasasampa ng ng kung sino-sino. Diba? Bakit tutumba ng ganun yung sanga ng ng malunggay? Halatang halata mo binakli eh. Putol talaga. Tapos nakahapay dun sa kabilang bakod. Ito nga pala yung mga nilaban ko kaninang umaga. Tapos actually umaga pa naman mga Mars. 9:30 ng umaga. So isasampay ko na yung nakasalang kong mga sapi ng higaan. Dahil ako lang mag-isa mga Mars, nagprito na lang ako ng 3 piraso ng tuyo. Ayan. Pangtanggal umay na rin. Ayan. Meron nga akong ininit dito. Ano to? Yung pindang. Ewan ko kung alam niyo yung pindang. Basta ano yan. Pagkaing Kapampangan or gawang Kapampangan. Yan ay karne ng baboy na fermented. Tapos pinrito ko. Basta masarap yan. Ang lasa niyan manamis-namis na maasim. Na may hawig siya sa sa parang lasa ng ham, ganon. So ayan yung rice natin mga Mars. Ano lang, hindi siya masyadong madami. Half rice lang yan. Tapos ito nga tuyo. Yan, hindi ko na dinamihan yung mantika para hindi na ako magtatabi pa ng used oil. Pagkaprito niyan, tapon na yung mantika. Diba? Ganun talaga, kailangan tipid-tipid mga Mars. So yan. Ilalagay na natin dito sa ating platito at bubuhusan ko yan ng sangkaterbang suka. Actually, meron ako dito yung ginawa ko lang yan, binabad na bawang, sibuyas at sili. Kumbaga, DIY suka. Ang peg ni Madam. Ayan, masarap, madaming suka. Ayan, dahil marami tayong prutas, lapangin ang ating prutas, mga Mars. Diba? Ang sarap ng aking pananghalian. Meron pa nga kaming gelatin yung ginawa ko nung New Year. Naalala ko, meron nga pala akong pipino sa ref. So, ayan, lagay natin dyan. Diba, mga Mars? Ang sarap ng aking sausawan ng tuyo. Kain tayo, mga Mars. Yan, ito yung pindang. Sarap. Ang sarap ng suka. Maasim na maanghang. Ako lang nagtitimpla nun. May mga nabibili, masarap din naman. Kaya lang, kung kaya mo namang magtimpla, diba? Kanina kasi, nag-iisip ako kung ano uulamin ko. Niisip ko kung magluluto pa ako ng malala, tapos ako lang kakain ngayong tanghalian, diba? Tapos mamayang gabi, parang mga ipis kumain yung mga kasama ko. Ayan, tuyo. Parang nag-crave ako sa tuyo. Sarap, hindi maalat. Last batch na yung nakasalang ko. Yung mga yung mga sapi ng higaan. Kasi kanina, pagkatapos kong laban yung mga damit na decolor, ang sinunod ko, yung mga kumot. Kasi itong washing machine namin, hindi ko siya nilalagyan ng ng sobrang dami. Hindi ko siya full load. Tama ba? Basta hindi ko siya nilalagyan ng marami kasi ayokong masira yung washing machine namin. Alam mo yon. So, etong sumunod na nakasalang, yan yung sapi naman ng higaan, tsaka mga punda ng unan. Mga Mars, sa mga susunod na araw, papasyal tayo. Kaya huwag kayong mawawala. At dun sa mga bago kong subscribers, thank you so much sa inyong pag-subscribe, mga Mars. At kung nanonood ang aking kapatid sa Kembutan, sa Sayawan, si Sisi, Terry, or Terrific Mom, or Matet. Ayan, hi sa'yo, Sisi. Ayan, kain tayo ng tuyo. Ang sarap. Ayan, fresh na fresh yung sisi ko na yan. Galing from Australia. See you soonest, kapatid. Salamat dun sa mga regular na nanonood sa akin. And, yun nga. Ang aking goal ngayong 2024
sipagan ko pang mag-upload, makagawa ng mga magagandang vlog. Hanggat maaari nga, gusto ko sana yung mga yung mga tour, yung papasyal. Kaya lang, dahil alam nyo naman, full-time mom tayo, hindi naman tayo lagi sa galaan, nasa bahay lang tayo. So, wala tayong ma-vlog, kundi yung nasa bahay tayo, di ba? As a mom. Ito naman kasing ginawa kong channel is parang legacy na rin para sa mga anak ko. Ganyan. Para pag tumanda sila, nagkaroon na sila ng sarili nilang pamilya, maiisip nila, paano si mami nagpalaki sa amin? Paano ba si mami nung maliliit pa kami? Yung mga ganun ba? Pipino. Finally, mga Mars, natapos din ako. Ang oras, 2:30 na ng hapon. Andito na si Liam. Ayan. Kakapagod. Kasi kanina, pagkatapos kong mag-lunch, ayun nga, diba, sinalang ko yung mga labahin ko. Tapos, yung mga higaan, syempre, pinalitan ko naman ng bedsheet, ng mga punda ng unan. Nakapagod. Tapos, pagkatapos kong magpalit ng mga higaan, syempre, yung mga kwarto, nilinis ko, itong sala, tapos minap ko. Nakapagod, mga Mars. Ay. Hello, Liam. Kamusta ang school, anak? Good. Okay naman? Papa. Very good, anak. Pahinga lang ako, mga Mars. Mga 3:00 siguro maligo na ako. Ito yung isang kwarto. Ayan, nilinis ko. Pinalitan ko ng sapin ng higaan. Wala yung unan kasi walang natutulog dyan, mga Mars. Ito namang isang kwarto na to. Lalagyan na ng mga kung anik-anik. Diyan natutulog si Lola Janet nila. Kaya lang wala si Lola Janet nila. And then, dito naman sa kwarto na to, dito kami natutulog mag-iina. Ayan, pag ganyan ang pwesto namin pahalang. Doon si Dude, dito sa gitna si Liam, doon ako sa dulo. So, ayan mga Mars. Tingnan ninyo itong papag namin. Puro laruan, puro stuffed toy. O, diba? Kulang na lang maging playground tong higaan. Kulang na lang maging Manila Zoo. Sa dami ng mga... Ayan, may ahas pa, oh. Ito yung niregalo ko sa kanya nung nakaraan, eh. Ayan, oh. 150 pesos. So, ayan, mga Mars. Nakapagpunas-punas na ng mga iba-ibabaw. Tsaka dito sa sala, ayan, nakapag-map na. At ayan, ayan ang nag-aabang sa akin, mga Mars. Pagkatapos kong maligo mamaya. Diba? Imbis na nauupo at na humihilata, magtitiklop tayo ng mga labada, mga Mars. Ganun talaga. Andun nga sa labas yung mga, yung mga nilaban kong sa pinanghigaan. Ito yung mga kumot. Ayun, yung mga sapin ng unan, sapin ng higaan. Ang ganda ng araw kasi, kaya sinamantala ko rin maglaba eh. Ito yung mga underwear. So, ayan mga Mars, ang buhay ni Jinky. Ganyan, ang full-time mom. Diba, Panbu? Dahil dyan mga Mars, ako yung magpapahinga muna sandali, tapos maya-maya maliligo na. At maya-maya, ayun, magtitiklop na ng labada ang lola ninyo. Siya nga pala, merong nagtanong sa akin, mga Mars. Sabi niya, hindi daw ba ako naiinip nang nandito lang sa bahay? Kasi pag wala yung mga bata, wala akong kausap, di ba? Hindi daw ba ako nabubugnot? Parang ganyan yung tanong niya. Sabi ko, hindi naman. Kasi, ako ang personality ko talagang ako, sa bahay lang talaga eh. Okay lang ako, nang nasa bahay lang, hindi ako mahilig talagang gumala, yung lalabas ng walang katuturan. At saka nagtrabaho din naman ako dati. Naranasan ko rin naman, Diyos ko, nag-call center nga ako. Ilang taon akong call center agent. Panggabi ang pasok ko, talagang yung puyat. Ilang taon, siguro inabot din ako ng 3 taon. Tama ba? 3 taon. Parang 3.5 yata na nag-call center agent ako. Ang hirap maging call center agent kasi iba yung tulog mo sa iba yung tulog mo sa gabi.
Habang yung iba, himbing nang naghihilik, ikaw gising na gising ka at kailangan yung diwa mo gising na gising kasi syempre sasagot ka ng mga calls. At hindi basta calls yung sasagutin mo about their account, about their credit cards, about their bank account. Sa ano yan, Capital One. So yun ang trabaho ko, kaya kailangan gising na gising ang diwa mo. Kaya ako talagang na-addict sa kape. So, ayun, bukod doon, talagang ako nagtrabaho rin ako mga Mars, dun sa mga hindi nakakalam, nagtrabaho din ako sa Globe. Ayan, naging cashier agent ako dyan sa Globe. Mahirap din sa Globe kasi kailangan nagbabalanse yung yung pera na pumasok sa'yo. Kailangan, hindi sobra, hindi kulang. Kailangan laging sakto. Tapos, nagtrabaho din ako sa 7-Eleven. Actually, bago sa 7-Eleven, nagtrabaho ako sa tindahan ng mga antique, parang ganon. Yung mga antique, yung mga used na mga gamit, yung parang ukay-ukay, yan. Pero yung mga tinda niya, mga more on mga appliances, cabinet, ganyan. Yung mga higaan, yung mga gamit sa bahay, kaldero, kung anik-anik. Tapos yun, napunta nga ako sa 7-Eleven. So, yung nagtatanong sa akin kung hindi ba ako naiinip, sa totoo lang, hindi ako naiinip. Kasi napakarami mong gagawin sa bahay. Diba? Hindi ka maubusan ng gagawin sa bahay. Kagaya niya, nung mag-aalas 3 nang kat-kat pa ako ng kat-kat. Pagkatapos nito, magpapahinga ako, maliligo, tapos magtitiklop ng labada. And then, pagdating naman ng gabi, yung bago maghapunan, ayun, tsaka ako nag-i-edit ng aking vlogs. Or after ng hapunan namin, bago matulog, doon ako nag-i-edit. Ang dami kong ginagawa mga Mars. Napakarami talaga. Kaya wala akong karapatang mainip. Buti nga naisisingit ko pa yung pagsasayaw, yung pagti-TikTok. Kasi sa sayaw naman kasi, depende yan Kung hilig mo talaga, walang puwang ang naiinip ka. Kasi maisisingit mo talaga yan. At kung talagang hobby mo ang sumayaw, yan yung magiging outlet mo para yung stress mo ma-release. Basta ayun yun mga Mars. At ayun na nga, wag kayong mawawala sa mga susunod nating vlog kasi ipapasyal ko kayo mga Mars. Babalik ako ulit sa inyo mamaya pag ako'y fresh na. Dahil nakaligo na si Madam Jinky, magme-merienda na tayo mga Mars. Ang oras, alas 4 ng hapon. Ayun yung mga labada ko, hindi ko pa rin natitiklop. Magi-snack muna ako. At ang aking snack for today, hopya. And my favorite mga Mars, peanut bar. Ayan, lagi ko nakakalimutan yung tawag dyan. Pag nagpupunta ako ng grocery store, like sa Robinson or sa SM supermarket, yan yung hinahanap ko. Lagi ko nakakalimutan yung name. Peanut bar pala siya. China specialty. Ayan, paborito ko to mga Mars. So, magtitimpla muna ng kape si Madam. At dahil may natira tayong kape, yung Old Town Coffee na hazelnut flavor, ayan, hinati ko kasi to kaninang umaga. So, yan ang ating kape for today's video. At hindi pa mainit ang ating tubig, mga Mars. So, dahil dyan, kumain muna tayo ng hopya. Hopyang munggo. Ayong. Ajeva, mga Mars. Kain tayo, mga Mars. Ayun, mainit na yung tubig ko. O diba, kahit mainit na ang panahon, magkakape pa rin si Madam. Coffee is life. Coffee is life. Yun na lang ang pinakabiling ko kay Daddy Les Pag umuwi siya, sabi ko, wian niya ako ng kape. Para meron akong extra. Ang sarap nitong tong peanut bar, mga Mars. Kaya lang siya yung nadudurog.
Kailangan, pagka pala binuksan mo siya, kainin mo na ng buo. Ay, ganito. Pag binuksan mo, kailangan isubo mo ng buo. Kaya lang, good luck sa'yo pag nabilaukan ka. Or pag nasa mid ka. Kasi para siyang ano para din siyang pulburon ba. Ayan, no? Pero hindi ko kayang isubo ng buo. Kalahati lang. Pag kinagat mo, syempre, madudurog. Ang technique dyan, pagka nadurog, ganito gawin mo, Mars. Kainin mo ng pag ganito. Parang pulburon talaga. Like that. Hindi ba? Walang natapon. My all-time favorite. Kasi ano siya, talagang malalasahan mo peanut, tapos may pagka-chewy. With matching my kape. Sarap. Old Town Coffee. My all-time favorite coffee. Eto na ang batang makulit. Ayan, nagutom po siya. Meron silang chips. Dahan-dahan ako kasi baka bumuhos lahat eh. Okay. Where's Kuya Dudy? Ha? Baka gustong mag-snack ni Kuya. Pag hawak ang gadget, minsan hindi na ako na pinapansin eh. Ang maganda naman dito kay Liam, pagka oras ng paggawa ng assignment, talagang bibitawan niya yung gadget niya. Hindi siya kagaya ng ibang bata na yung gagawa ng assignment, ayaw, tapos umiiyak. Siya hindi. Talagang iiwanan niya yung gadget niya para gawin niya muna yung assignment niya. Guys, tignan niyo oh. Tapos na ang bagong taon, pero meron pa rin tayong Christmas light dito sa ating bakuran. Ayan yung sinasabi ko na one color lang yung binili ko. Warm white. Para na siya. Kumbaga, dyan na siya hanggang matapos ang taon. Yun kung hindi siya masisira. So ito, ayan yung nasa taas na yan. Ano rin yan? Solar light. Tsaka yung nandun sa dulo na yun. O, kagaya din sa kapitbahay, meron din sila. Dapat talaga dito ko sa puno ilalagay. Kaya lang kasi, nagpapatrim ako ng puno. So, baka maapakan nung magtitrim, yung mga bumbilya, masasayang lang. Kaya, hindi ko na siya dyan pinalagay. Dito na lang. Diba? Solar light din yung kanila kaya, ayan. All year round na siya. Diba? Parang Christmas pa rin ang peg. Ganda lang kasi tignan pagka merong mga lights sa paligid. Diba? Parang alive na alive. So, yun lang naman mga Mars.